Sa first game, Magnolia kontra Terra Firma Jeep. Good exchange of baskets para sa dalawang import to start this game. Tapos uminit si Joseph Riobu sa scoring para sa Terra Firma Jeep, hitting mid-range and a 3-point shot. Kaso sobrang steady talaga ng import ng Magnolia. Parang yung mga gagawin niyang puntos is sobrang basic lang pero effective. Overall, a solid opening frame, dikit lang yung laban. Sa second quarter, naging exchange of baskets pa rin for teams. Parang perfect showing of good basketball. Parang yun lang, masarap panoorin kasi sagutan talaga. Pero kung ikaw yung coach, ayaw mo na ganito yung nangyayari. You always wanted na makakalas sa mga tabla, ganyan. Akala nga natin Terra Firma na yung may control kasi nakuha nila yung momentum after this long shot from Jerick. Pero Magnolia stayed in this game courtesy of their good ball movement. Sa final period, magkakatalo kasi nag-iba yung timpla ng laro. Maganda pa rin yung ball movement ng Magnolia. Actually, yan din yung naging sandala nila in this game. Tingnan nyo to, hanggang sa mapunta ang bola sa open Rome de la Rosa para sa 3-point shot. Pero, meron pang naging weapon yung Magnolia dito. Mas lalong humigpit yung depensa nila. Grabe yung ginawa ni Mark Baroka dito kasi may game plan talaga sila to stop Jerick Amnisi. Kumbaga, walang easy looks na nangyari. Tsaka, kahit mag-switch is kaya pa rin namang makapag-keep up sa mga guards, especially itong si Lucero. So, good defense nila, nag-result pa ng good offense kasi sa kabilang banda nga, stagnant masyado yung Jeep, lalo kapag nag-swing na ng bola yung Magnolia. Ang daming nabigay ng mga easy looks at mga high percentage shots. Unlike sa Magnolia, sobrang hirap ng mga puntos for the Jeep. So, ayun, panalo ang hot shots. Sa second game, Meralco did a great job sa film session kontra sa TNT sa opening frame. Ang ginawa nila is inatake lang nila yung area ni Bol kasi nangyari wala namang heavy contest kaya maraming mid-range baskets and syempre yung ginawa ng rain or shine na pagtakbo meron din sila. Halos lahat ng puntos dito ng Meralco is walang effort si Bol to run or to contest shots. Syempre sa offense mahirap siyang pigilan pero kung mas ahead naman kayo sa mga ganyan is okay lang. Sa second quarter, ganun pa rin eh. Tingnan nyo nga tong drive ni Aaron Black. Palpal na to eh kung tutuusin eh. Naging point of attack si Ball sa larong to. Tsaka yung effort niya talaga, wala eh. I-involve mo na siya sa PNR, may iwan na kahit maliit yung nasa harap niya, he will not contest. Kaya control ng Meralco yung laro. Sa final period, medyo nag-effort naman si Ball. Kasi ito nga, yung tira ni Jones na alter niya eh. And Jordan heading happened para sa TNT. Binuhay niya yung group, attacking the basket. Tapos, ganado na rin si Ball, creating shots again sa poste, 2 points. Tapos biglang bumanat pa si Ray ng Batak ng 3-point shot na lalong bumuhay sa TNT. Plus, a 3-point play from Ball. Grabe din yung naging effort ni Pugoy dito. Kumuha ng offensive rebound, tapos siya pa yung nakahit ng 3-point shot. Kaso, sa clutch moment, after ng Mintes, ando naman yung effort ni Ball para i-save yung loose ball. Kaso lang, nagkamali siya ng pasa para matapos yung run nila. GG, panalo ang Meralco. Some takeaways lang is, ibang klase yung Meralco sa depensa, pero mas nag-level up pa nung nag-share sila ng bola sa offense. 32 assist. Effect yan ni Jason Brickman na merong 8 assist. And for TNT naman is yung effort lang naman talaga ni Bol. What more talaga kung yung love for the game niya is andyan. Yung passion kumbaga. Nung parang kay Wemby. Baka sobrang unstoppable ng TNT. Or baka wala siya sa TNT, nasa NBA pa rin siya.